Gusto mo bang makaiwas sa biglaang pagkamatay ng sisiw? O gusto mong lumaki silang healthy at mabenta agad? Dito mo matututunan ang tamang pagbabakuna para sa iyong 45 days chicken broiler. Alam mo ba, isang dose lang ng tamang bakuna pwedeng magligtas ng daan-daang sisiw sa farm mo. Kaya kung seryoso kang kumita sa broiler business, simulan na natin. Ang ibabahagi ko po ngayon ay may 5 parts. Part 1, mga ihahanda bago magbakuna. Part 2, mga uri ng bakuna para sa broiler chickens. Part 3, paraan ng pagbabakuna. Part 4, vitamina at electrolytes para sa malusog na sisiw. Part 5, tips at paalala sa pagbabakuna. At meron po tayong bonus sa last part ng video, kaya sana'y matapos niyo po itong video. Part 1, mga ihahanda bago magbakuna. Bago tayo magsimula, ito ang 5 gamit na kailangang ihanda bago magbakuna. Bakuna, siguraduhing hindi expired. Malinis na tubig, eyedropper o syringe. Color o yellow para mapanatiling malamig ang bakuna. Gloves at face mask para sa kalinisan. Part 2, mga uri ng bakuna para sa broiler chickens. Ito ang mga karaniwang bakuna para sa 45 days chicken broiler. Newcastle disease, doses, ika-7 at ika-14 na araw. Paraan, mata o tubig. Proteksyon sa ubo, hingal at sudden death. Number 2, infectious bursal disease o gumboro. Doses, ika-14 at 21 na araw. Paraan, mata o tubig. Proteksyon sa sakit na sumisira sa resistensya ng sisiw. Number 3, Fowlpox, optional. Doses, around ika-21 na araw. Paraan, web stab, injection sa pakpak. Paraan sa panlaban sa kulugo sa muka at bibig ng sisiw. Number 4, Mycoplasma gallisepticum, optional, vet recommended. Paraan, injection, panlaban sa chronic respiratory disease. Tandaan, laging kumonsulta sa vet o vet technician para malaman kung anong bakuna ang kailangan sa area mo, lalo na kung may outbreak. Mga kabantres, gusto ko lang linawin na hindi ko pa po mismo nagamit ang mga bakunang ito sa aking sariling 45 days chicken broiler at never ko pa pong nagamit ang mga bakunang ito. Ang lahat ng ito ay para lang sa kaalaman at informational lamang para sa mga gustong gumamit ng bakuna bilang dagdag proteksyon sa kanilang alaga. Bakit ko po ito sinasabi? Dahil iba-iba po ang kalagayan ng bawat manukan at magkaiba ang klima, lugar at kondisyon ng bawat sisiw. Kaya mahalagang kumonsulta muna sa veterinarian bago magdesisyon sa pagbakuna. Ulitin ko po, ito po ay para lang magbigay ng kaalaman at nasa inyo pa rin ang tamang hakbang ayon sa sitwasyon ng inyong manok. Shout out nga pala sa aking mga kaibigan na vet technician kina Sir Arthur Campugan at Sir Dave Samblasino. Marami po akong natutunan sa kanila at maraming salamat mga sir at God bless sa inyo. Part 3, paraan ng pagbabakuna. Narito ang 3 paraan ng pagbabakuna. Piliin ang swak sa schedule at dami ng sisiw mo. Number 1, ocular, sa mata. Step 1, ihalo ang bakuna ayon sa instructions. Step 2, gumamit ng eyedropper, isang patak sa mata. Step 3, siguraduhing kumurap ang sisiw. Sinyalis na pasok na. Number 2, oral, tubig o bibig. Step 1,
Puyatin sa tubig ang sisiw ng 2 oras. Step 2, ihalo ang bakuna sa malinis na tubig. Step 3, ibigay sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Number 3, injectable injection. Step 1, gumamit ng sterile syringe. Step 2, mag-inject sa liig o hita ng sisiw. Step 3, gamitin ang tamang dosage 0.2 to 0.5 ml. Kung hindi ka sanay mag-injection, humingi ng tulong sa vet para masiguro ang safety ng sisiw. Kayo mga kabantres, anong klase ng bakuna ang ginagamit nyo sa mga sisiw nyo? At paano nyo ito ibinibigay? Sa mata, tubig o injection? I-comment na yan sa ibaba. Part 4, vitamina at electrolytes para sa malulusog na sisiw. Ngayon naman pag-usapan natin ang madalas na nakakalimutan pero super importante, ang vitamina at electrolytes para sa lakas, paglaki, at proteksyon sa stress ng sisiw. Kailan ibinibigay? Unang 7 na araw. Pinaka-critical na panahon para sa sisiw. Bawat beses na stress ang sisiw tulad ng init, transportation, bakuna o paglipat sa bagong kulungan. Lingguhan, maaaring isama sa routine, halimbawa Lunes at Huwebes, bilang suporta sa immune system. Paano ihahalo? Gumamit ng malinis at malamig na tubig. Ihalo ang vitamina at electrolytes ayon sa tamang sukat sa label o gabay ng vet. Halimbawa, kung ang nakasaad ay 1 gram per liter, sundin ito ng eksakto, huwag sobra, huwag kulang. Anong epekto sa sisiw? Vitamina, pampalakas ng immune system, pampagana kumain, pampatibay ng buto at resistensya. Electrolytes, tumutulong magbalanse ng tubig at minerals, lalo na sa sobrang init o dehydration. Yung ginagamit ko po ay yung multivitamin plus electrolytes, 1 kilogram. Nasa view product po yung link. Ilang tips para sa wastong pagbibigay. Ibigay sa umaga habang malamig pa ang panahon. Palitan ang tubig araw-araw upang maiwasan ang pagkadumi o panis ng halo. Huwag ihalo sa sabayang pagbabakuna maliban kung aprobado ng vet. Maaaring makasagabal sa epekto ng bakuna. Gumamit ng colored vitamins o may amoy. Siguraduhin hiyang ang sisiw at hindi ito magdudulot ng pagtatae. Mga kabantres, tandaan, hindi sapat ang pakain lang. Vitamina at electrolytes ang susi para tumibay ang katawan ng sisiw, lalo na sa init, stress at panahon ng bakuna. Part 5, tips at paalala sa pagbabakuna. Para sa safe at effective na pagbabakuna, tandaan ito. Huwag bakunahan ang may sakit o stress na sisiw. Gawin sa umaga o hapon, hindi mainit. Linisin ang lahat ng gamit. Gumamit ng record book para sa bakuna. Itapon ng maayos ang mga ginamit. At dahil umabot kayo sa last part ng video, narito na po ang bonus aking sinasabi. Mayroon po tayong free vaccination chart download. Para mas madali mong masundan ang tamang schedule, meron akong free printable vaccination chart para sa inyo. I-download mo lang yung link na nasa description. Kung gusto mo ng video guide para sa feeding schedule, vitamins chart o budget tips, comment below. Like, share, at subscribe na rin para mas dumami pa tayong mga solid kabantres na successful sa pag-aalaga ng manok. Abangan! Sa susunod na video, ibabahagi ko po ang step number 6